negosyante ng Venice. Sa napakagandang lungsod ng Venice, may nakatirang isang mayamang negosyanteng nagngangalang Antonio. Antonio, basahan nyo, kay tagal na rin. Kamusta naman ang paghahanda nyo sa darating nyong kasal? Charlotte, pag-iusap, babayaran ko lahat ng utang ko bukas, pangako. Ang usapan ay usapan at ang pangako ay pangako. Nangako sa akin ngayon na babayaran mo ko at kung hindi, ibibigay mo sa akin ang tindahan mo. Hindi ka nakapagbayad ngayon, kaya sa akin na ang tindahan mo. 50 dukat lamang ang hiniram ko sa'yo. Mas mahal pa ang halaga ng tindahan ko kesa roon. Naisip mo muna sana yan bago ka nangako, kaya umalis ka na rito. Sandali lang, Shyla. Ito ang 50 dukas na hiniram sa iyo ni Marciana. At bakit ko naman tatanggapin ang pera yan? Si Marciana ang may utang sa akin. Hindi pa naman tapos ang araw, Shyla. Ilang oras pa bagong dumilim. Kaya eto, kunin mo na ang pera at umalis ka na rito. At kung hindi, ipapakorte kita. Antonio, maraming salamat, Antonio. Babayaran talaga kita agad bukas, pangako. Naniniwala ko sa iyo, Marciana. Antonio, talagang kakaiba ka. Siguradong galit na sa inyo ang masama si Shyla ngayon. Kalimutan mo na siya. Sabihin mo, kamusta ang paghahanda nyo sa inyong kasal? Ayos lang. Wala namang problema. Sabihin mo, may problema ba? Hindi. Ayos lang ang lahat. Magkaibigan tayo. Sabihin mo, ano ang problema? May inasahan akong pera ngayong linggo pero mukhang mga 5 buwan pa ito bago dumating. Nakabili na ako ng mga gamit na kailangan ko ng bayaran. Magkano ba? Mga 3,000 dukats. Aba, ang laki naman. Alam ko, bumili ako ng singsing para kay Portia at gusto namin ipaganda ang 500 mahihirap at regaluhan sila sa kasal namin. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kahit ako, wala akong ganyang kalaking pera. Apakalaking pera niyan. Kahit ako, wala akong ganyang kalaking pera ngayon. Pero, huwag kang mag-aalala. Sa loob ng 3 buwan, darating na ang mga barko ko. Sigurado akong may pera na akong kikitain doon. Huli na ang lahat. Sa susunod na linggo ng kasal. Naisip akong idea. Tara, samahan mo ako. Yung Antonio na yan, paki-alamero. Makukuha ko na sana ang tindahan nagkakahalagang 500 dukat sa halagang 50. Pumunta ang negosyanteng si Antonio upang humiram ng pera kay Ginoong Shylock. Ikaw, na mahilig mamigay ng pera at pirwisyo sa negosyo ko, ay balak umutang ng pera? Saka mandaraya, Shyla. Bayramin mo ako ng 3,000 dukats. 3,000 dukats? Oras na para makapagganti kay Antonio. Sige, payag ako na pahiramin kita ng 3,000 dukats. Pero sa loob ng 3 buwan na hindi mo ko mabayaran, akin na lahat ng ari-arian mo. Aba, sumusobra na yan ang padaraya mo, Shyla. Huwag kang mag-alala, basan nyo. Darating na ang mga barko ko sa 3 buwan. At makakabayad din tayo sa kanya. Nag-aalala si Bassanio kay Antonio. Alam niya na hindi mapagkakatiwalaan si Shylock. Pero kampante si Antonio. Binigyan siya ni Shylock ng 3,000 dukats at maipagpapatuloy na ni Bassanio ang plano niya sa kanyang kasal. Ikakasal si Bassanio sa isang maganda, mahusay at matalinong dalagang nagngangalang Portia. Binigyan niya si Portia ng magandang singsing na matagal na niyang gustong irigalo at sila ay magkasamang namahagi ng kanilang kayamanan sa mahihirap. Naghanda sila para sa kanila at binigyan pa sila ng regalo sa kanilang pagpunta. Maraming salamat, Antonio. Hindi posible ang lahat ng to kung hindi dahil sa iyo. Ano ka ba, basan nyo? Siyempre, susuportahan ko ang gandang plano niya sa inyong kasal. Kasi, alam mo ba, Portia, isinugal ni Antonio ang lahat ng meron siya, sama-sama si Shyla, para magkaroon tayo ng 3,000 dukats para sa kasal natin. Tama ba ba sa akin? Ano? At hinayaan mo siya gawin yan, Bassanio? Huwag kayong mag-alala. Sa oras na darating Lumipas sa na mga buwan, si magkakapera Bassanio at Portia ay talagang masayang nagsama. Itinuring naman nilang kapamilya si Antonio. Hindi
Di nagtagal, oras na para ibalik ni Antonio ang perang hiniram niya kay Shylock. Amo, mayroong sulat para sa inyo mula sa korte. Bakit? Anong nangyari? Gusto ni Shylock na umarap ako sa korte. Kakasuhan niya ako dahil hindi pa ako nagbabayad. Oras na ba para ibalik yun? Sigurado akong may 10 araw pa bago ang nakatagdang araw ng pagbabayad. Amo, pwede pa akong salita? Siyempre, Ribos, ano yun? Sinong Shylock, lalapan naman yun sa pagpapalit ng mga petsa sa kanyang mga kontrata. Mula sa 18 sa 8. Ano? Dali! Hindi siya maaaring ulihin ng ganyan. Kailangan siyang humarap sa korte bukas kasi pinaaresto siya na Ginoong Shylock Thunders at para hindi rin siya makatakas. Antonio! Ano to? Anong nangyari? Merong bagyo sa dagat? Ang mga barko ni Antonio! Oo nga, ang mga barko. Kaya ala si Shylock hindi na makapaghintay. Ano ba itong mensaheng to? Hindi! Hindi ko hahayaang mapahamak si Antonio! Puntahan mo siya, Bassanio, at huwag mong ipaalam sa kanya tungkol sa bagyo. Pupunta ako mismo sa korte bilang abogado ni Antonio. Ikaw? Paano? Samahan mo lang siya at wala kang ibang sasabihin sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Naniniwala ako sa'yo. Kinabukasan, dinala si Antonio sa korte sa harap ng Ginoo, hukom. anong meron dito? Ginoong Shylock laban kay Antonio Basicos, umpisahan na ang paglilitis. Alam niyo, mahal na hukom, si Antonio ay may utang sa akin na 3,000 dukats at nangako siya sa akin na ibibigay niya sa akin lahat ng ari-arian niya pag hindi siya nakabayad. Isa siyang mandaraya, mahal na hukom. Pinalitan niya ang araw ng kontrata. Tahimik, Ginoong Thunders, maaari mo bang ipakita ang kontrata? Ito po, mahal na hukom. Pero alam mo, Ginoong Thunders, ang mga ari-arian ni Ginoong Antonio ay higit sa 3,000 dukats. Bakit hindi ka nalang kumuha o humiram doon? Pasensya na, mahal na hukom. Pero pumirma si Antonio sa kontrata. Ang usapan ay usapan at ang pangako ay pangako. Ginoong Antonio, bakit ka naman pumirma sa isang di katarungang kontrata? Ginoong Thunders, pag-isipan mo to ng mabuti. Nagkakamali ka. Ang lahat ng ito ay legal at ang gusto ko lang ay sundin ni Antonio ang aming kasunduan. Tama si Ginoong Shylock Thunders, mahal na hukom. Kailangang sundin ni Ginoong Antonio ang nakasaad sa kontratang pinirmahan. Ginoong Thunders, gaya ng nakasaad sa kontrata, kung hindi makabayad ng utang si Antonio, ngayong araw, lahat ng pag-aari niya ay mapupunta sa iyo. Tama? Tama yun. At hindi mo talaga to pinag-isipan? Hindi. Kung ganun, mahal na hukom, dahil dito, lahat ng gamit na nawala sa dagat ay mapupunta na dito kay Ginoong Thunders. At ang lahat ng ito ay sasalawin niya. Tama! Tignan mo pa! Kagabi lang dumating ang sulat na ito. Karoon ng napakalakas na bagyo sa may baybayin ng dagat ng Mediterranean, kung saan ang barko niya. Ikaw ang sasalo sa pagkalugi niya na maaaring mahalaga ng 20,000 dukats. Hindi! Hindi! Ayoko! Nung sinabi sa iyo na mapupunta ang lahat ng pag-aari kay Ginoong Antonio, ang ibig ding sabihin nito, lahat ng kinikita, ari-arian, at pati na ang pagkalugi mula kay Ginoong Antonio. Pandaraya! Pandaraya ito, mahal na hukom! Ang usapan ay usapan, at ang pangako ay pangako. Tama ang abogado, ikaw ang sasalo sa lahat ng pagkalugi ni Antonio. Sige, patatawarin ko na ang 3,000 dukats na inutang niya at wala nang silbi ang kontrata naming dalawa. Tama na, Ginoong Thunders, pinapakita mo ang totoo mong ugali. Simula ngayon, hindi ka na pwede bumalik dito sa korte. Tinakip si Ginoong Shylock Thunders ng mga kawal at hindi napapayagan na bumalik sila sa korte. Ano? Nawala ang mga barko ko sa dagat? Tama, bumabagyo ng araw. Sumama ka na sa amin pa, Antonio. Kailangan mo magpahinga. Umuwi na sila at nalungkot si Bassanio sa kanyang nalaman. Nawala na ang mga barko ko. Oh, di ka nalulungkot ko. Bakit ka tumatawa? Kasi di ka lang, Antonio. Bassanio, sino ang abogado nagpunta sa korte para ipagtanggol ako? Gusto mo siya makilala? Ayan, dito siya, sa harap mo. Portia, ikaw pala yan? Oo, at pasensya ka na sa pagkalugi mo.
Ano bang problema ninyo? Bakit kayo tumatawa? Nalugi na nga ako. Wala naman talagang nawala sa'yo. Isang napakalakas sa bagyo ang dumaan sa veterinarian noong alas 3. Lahati lamang ng mensahe ang pinakita namin ni Shylock. Gusto rin naman turuan ng leksyon ng hukom. Kaya naman, wala siyang sinabi noon na isa lang pahina ang mensahe na ipakita kay Shylock. Hindi na muling masasabi ni Shylock ang katagang ang usapan at ang pangako ay pangako. Masayang namuhay si Bassanio at Portia at si Antonio naman ay lumago ang kanyang negosyo at namuhay ng matiwasay.